At dahil nga ngayong buwan na pangatlong beses ng pangangandin itong aming dumalagang baboy, gagawa na tayo ng Bartolina. Delikado kasi itong isang inahin din naming baboy dahil madalas siyang dumadamba dito sa ibabaw ng kulungan. At nung nakaraan nga 2 days siyang pilay dahil nagkamali siya ng pagbaba at natapilok yung kanyang paa. Kaya delikado talaga ito lalo na kapag nagbubuntis at baka hindi pa mabuuhan ng similya. Kaya nagawa kagad ako ng Bartolina para hindi na siya makadamba at may handa na siya sa pagbubuntis. Ako na lang din yung gagawa dahil mas makakatipid tayo kahit papaano kung magdi-DIY tayo. Kukwentahin din natin kung magkano ang nagastos natin sa mga materyales at malalaman din natin kung maganda nga bang mag-DIY or magpagawa na lamang ng Bartolina. Pagkatapos ko nga bumili ng ilang mga materyales ay pumunta na rin ako dito sa aming piggery para kuhaan ng sukat yung dati naming biniling Bartolina. Para kahit ibang disenyo yung gagawin natin ay parehas lamang yung taas at lapad. Pagkarating ko nga dito sa bahay, nagsukat at nagputol na rin ako ng mga tubo para kahit papaano ay may nasimulan tayo para bukas i-continue na lang natin. Papo na rin kasi kaya kaunting oras lang tayo makakapagawa ngayon. Bali bumili ako ng 2 pipe bender sa online na pang 3/4 at 1/2 na tubo. Dahil wala nga tayong machine, ito yung itatry natin na pang bend dito sa mga tubo na gagamitin natin sa paggagawa ng Bartolina. Ito muna yung gagamitin natin dahil wala pa tayong pambili ng machine dahil nung nagtanong ako ay sobrang mahal at umaabot ng 12,000 pesos. Bali gumagamit tayo ng schedule 40 na 3/4 ang sukat na GI pipe ngayon kaya medyo may katigasan talagang i-bend. At nung natry nga natin mag-bend ng isa, hindi ako nasatisfied sa resulta dahil nayuyupi yung bakal. Kaya nag-isip ako ng ibang paraan at nagbili ako ng elbow para ma-bend natin yung bakal, pero ang problema ko dito ay papalagyan pa natin ng thread. Kaya pumunta ako sa isang shop na pagawa ng tricycle at doon ko rin naman nabili yung tricycle ko kaya tinanong ko na rin kung magkano ang pa-bend ng isang tubo. Nagkasundo naman kami sa presyo na 30 pesos per bend kaya nagpa-deliver kagad ako ng mga GI pipe na gagamitin ko at sinukatan ko na rin kung saan part na i-bend para ma-estimate ko yung gastos. Bali 2 Bartolina yung gagawin natin ngayon, isa para kay Puti nakahaw yung Bartolina sa ngayon at isa dun sa dumalaga na mga ngandi ngayon. Etong last na pinuputol natin na GI pipe na 1 na pansukat ay pampintuan, isinama ko na rin dahil kailangan din ito ng bend. Pagkatapos ko ang masukatan at paputol ay kinarga ko na rin sa tricycle para dali naman natin sa shop na nagbe-bend. Bali naka-schedule kasi tayo ngayon at siningit lang nila ito dahil marami rin silang ginagawang tricycle. 90 degrees nga lahat ng ipapabend natin ngayon dahil walang style yung gagawin nating Bartolina at simple lamang. Wala kasi tayong bender at the more na may design yung gagawin natin ay the more na mamahal tayo dahil maraming bend ang gagawin. Kaya dun lang tayo sa basic, ang mahalaga may Bartolina yung mga inahin natin at safe sila habang nagbubuntis. Ang kagandahan kapag nagpabend ka sa isang shop ay skwalado mo na makukuha. Kumbaga malaking tulong na ito dahil hindi mo na iisipin kung lahat ba sila ay nasa 90 degrees at pare-parehas ang sukat. Bali lahat ng binayaran natin ay 360 pesos at 12 bends na nagawa sa ating gagawing 2 Bartolina. Pagkatapos nga natin magbabend ay kumain lang ako ng tanghalian at nagbihis na rin ako para makapagawa na tayo. At dahil nga 2 meters yung gagawin nating haba ng Bartolina ay kulang ng nasa 5 inches yung tubo na pangbalagbag dito sa ating pinabend na tubo. Kaya kailangan talaga natin magdugsong para magamit natin itong mga tubong natitira. Bago ko ay welding ay pinapalapad ko muna yung tigabilang dulo para lumapat ng maayos kapag ikakabit na natin. Kapag kasi nilagay natin ang hindi natin pinupukpok at pinapalapad ay hindi lalapat ng maayos. Katulad nito na magkakaroon ng space sa tigabilang gilid kapag bilog lang natin at hindi natin pinalapad yung kaunting dulo. Bali dun sa kinuha kong sukat sa binili naming Bartolina ay magkakameron lang kami ng kaunting adjustment sa mga sukat. Ito rin yung advantage kapag tayo mismo yung gagawa at masusunod natin yung gusto natin. Based kasi sa experience namin kapag 3 weeks na yung mga bake ay hindi na makadede ng ayos at hindi na sila kasya dahil mababa yung nakabalagbag na tubo dito sa baba ng Bartolina. Kaya sabi ni Papa Andy nung kumukuha kami ng sukat ay medyo taasan ko nga daw para kahit malaki na yung mga bake ay kasya pa rin silang lahat. At dahil nga nakabend yung tigabilang dulo ay mahihirapan tayo makuha yung eksaktong sukat ng gitna. Kaya nag-improvise ako ng hulog para makuha pa rin natin yung gitna at dito tayo kukuha sa ilalim. At sakto nga na walang pasok yung aking pinsan kaya tinulong ko na rin muna sa pagbubuo. Ang hirap din kasi magbuo kapag walang tigakapit at baka mahiwit yung sukat natin. Sa dalawa nating gagawing Bartolina ay uunahin muna nating buuin itong isa dahil baka abutin tayo ng pangangandi nung dumalagang baboy. Bukod pa rito gustong gusto na rin talaga namin nila Mama Arlene na mailipat ito sa Bartolina para maiwasan yung pagdamba at baka mabalian ulit. Bali ang ginagamit kong pambrace dito ay GI pipe na 1/2 pero schedule 40 pa din. Ang ginamitan ko lang ng 3/4 ay yung pinabend natin at yung naka-horizontal na tubo sa kababaan at yung naka-vertical na ilalagay natin mamaya. Bukod kasi sa magastos dahil malaki ang diferensya sa presyo ng 3/4 to 1/2 na tubo, hindi rin magandang tingnan kapag malaking tubo lahat ng gagamitin. At ayan hapon na nga rin at ginagawan ko lang ng lock yung brace sa taas dahil ang gusto nila Papa Andy at Mama Arlene ay yung natatanggal at naitataas yung brace sa likod. Ang purpose nito ay para hindi na ilabas yung aming dumalagang baboy kapag babarakuhan. At pagkatapos ko ang gawin ay nagmerenda lamang ako at isinunod ko na rin yung pinto. Tinaasan ko rin ng konti dahil dun sa nabili naming Bartolina ay medyo mababa. At dahil nga tumatayo yung mga inahin namin kapag umaanak ay may mga karanasan kami na naiipit yung mga buntot ng mga piglets kapag lumalabas na. Kaya kailangan talaga taasan ng konti para hindi makasagabal sa pag-anak at para safe yung mga biik. Nakakamagkano na nga ba tayo sa mga materyales na nabibili natin? Bali sa ngayon nga hanggang pinto ay nakakagamit na tayo ng 2 kalahati na GI pipe na 1 na pansukat. 650 pesos ang isa kaya lahat-lahat ay nagkakahalaga ng 1,625 pesos. Pagdating naman sa GI pipe na 3/4 ay nakakagamit na rin tayo ng 2 kalahati kasama na yung vertical na ilalagay natin mamaya. Dito sa amin 850
250 pesos ang isa kaya ang total ay 2,125 pesos. Sa welding rod naman malapit na maubos yung 1/2 kilo na binili natin na nagkakahalaga naman ng 60 pesos. At sa ngayon nga ang total ng ating running balance pagdating sa materyales ay nagkakahalaga ng 4,170 pesos. Malalaman natin ang kabuuang gastos kapag natapos na natin gawin itong Bartolina. Bali ngayon ng araw ay dito tayo gagawa sa loob ng bahay dahil madalas umuulan at hindi tayo makakapagawa lalo na't nagwe-welding tayo. May hinahabol at inaantabayanan din kasi tayong oras na pangangandin ng ating dumalagang baboy kaya as soon as possible kailangan magawa natin itong Bartolina. Malapit na rin naman tayong matapos at isang vertical brace na lang ilalagay natin. At pagkatapos nga ay nagbend at nagputol naman ako ng kapiraso nitong 1/2 pipe para sa ating lock sa pinto. At pagkatapos nga ay nagputol na rin ako ng 4 na kapirasong tubo na i-welding natin sa dulo ng paa para magsisilbing lock kapag inilagay na natin sa semento yung ating Bartolina. At pagkatila nga at habang nagagawa ko nito ay nagpabili na ako sa kapatid kong bunso ng anti-rust na spray paint na gagamitin natin pagkatapos natin dito. Bale ang halaga ng spray paint ay 135 pesos kaya ang running balance natin sa ating mga materyales ay 4,305 pesos. At kinabukasan ko na nga rin nalinis yung mga pinagweldingan ng ating Bartolina dahil hapon ko na rin nabuo at natapos weldingin kahapon. Maagap nga akong gumising ngayon para mapinturahan natin at pagkatapos ay pwede na nating madala sa ating piggery. Quick dry naman yung nabili nating spray paint kaya halos ilang minuto lang ay tuyo na kaagad ito. Bukod pa rito ang lalagyan lang din natin ng primer ay mga pinagweldingan dahil ito ang mabilis kapitan ng mga kalawang. Hindi na ako naglagay ng rust converter dahil itong spray paint na nabili natin ay anti-rust na. At wala na nadagdag dun sa ating gastos kanina at nung nagtanong ako at nag-canvas dito sa mga nagbebenta ng mga Bartolina dito sa amin ay 5,500 pesos ang isa. Kaya kung tutuusin yung pagdi-DIY natin ay nakatipid tayo ng 1,200 pesos. Para sa amin ni Sheila malaking bagay na yun dahil 140 pesos na lang yung idadagdag namin ay meron na kaming isang sako ng feeds na breeder na pakain namin sa aming mga inahin. Ito yung sinasabi ko sa inyo na gusto nila Mama Arlene at Papa Andy sa isang Bartolina na natatagkal yung brace sa likod para pagbukas ng pinto at pagpasok ng barako ay dito na lang dadamba sa gitnang bahagi ng ating Bartolina. Hindi na rin namin ilalabas yung aming dumalagang baboy dahil delikado nga ito kapag nasa loob ng kulungan. At bago nga pumasok sa kanyang OJT si Mapa Vlogs o yung kapatid kong bunso ay nagpatulong muna ako na magpakarga dito sa ating tricycle. Hindi rin kasi natin kakayanin mag-isang ikarga dahil may kabigatan. At pagkatapos ko may tali yung ating Bartolina ay nagdiretso naman ako sa bilihan ng feeds dahil wala na rin kakainin yung aming mga inahing baboy. Nagbili na rin ako ng isang bag ng semento na gagamitin naman natin sa paggagawa at pagkakabit nitong ating ginawang Bartolina. At bali dito ikakabit itong Bartolina na ginawa natin kaya dito ko na lang din muna inilagay. At dahil wala ngayon dito sa bahay si Mama Arlene at Papa Andy dahil may pinuntahan sa bayan ay tayo muna magpapakain at magpapaligaw nitong mga baboy natin. At eto na ngayon yung itinira naming isang bake na binili ni Tito at Tita sa amin ni Sheila para panghanda sa piyesta ngayong darating na Mayo. Sobrang init na ngayon lalo na sa tanghaling tapat kaya lagi dapat natin paliguan yung mga alaga nating baboy. Sa ngayon nga isang buwan ng buntis itong dalawa naming inahin si Tim at si Puti dahil nung pang 21 days nila ay hindi na sila nangande. At bali isang Bartolina na lang ang kulang para dito sa mga alaga naming inahing baboy. Ikakabit lang namin itong Bartolina at ililipat na rin namin yung aming alagang baboy na dumalaga.